Hey guys! Welcome back to my channel, and for today's video, i-share ko sa inyo kung paano mag-appointment sa inyong e-fill ID. Pero una muna sa lahat ay thank you sa mga nanonood ng aking mga tutorial at sa mga nagsusubscribe sa akin. And itong tutorial na to is based sa aking experience kasi nakuha ko ng aking e-fill ID. So, bago tayo mag-start, don't forget to subscribe to my channel. So, let's go. So, una, bago tayo mag-appointment, siguraduhin po natin na meron tayong na-receive na text na PSA ang pangalan. Kasi pag walang PSA na pangalan, ay scam siya. Pag meron na kayong na-receive na text na yung PSA nyo ay okay na, or yung e-fill ID nyo or national ID man ay okay na, ay pupunta lang po kayo dito sa site na ito. Pag nakapunta na kayo dito or nabuksan nyo na yung site na ito, ay type nyo lang ang inyong transaction number or yung binigay sa inyong mga permit dating papeles na ngayon nag-asikaso sa inyo sa national ID. Katapos ninyong lagyan ay pwede nyo naman siyang i-scan. May scanner naman tayo dito, pipindutin nyo lang siya. Pero advice ko lang guys, mas maganda kapag ita-type nyo na lang kasi pag medyo malabo yung camera, hindi niya madedetect yung transaction ID nyo. Or yung transaction number na parang in-scan lang siya. Pero advice ko guys, i-type nyo na lang yung transaction number nyo. So ito yung isi-search nyo para makapunta kayo sa appointment na sinasabi ko kanina. So, ito yung mga questions. Kung may questions man kayo tungkol sa e-fill ID, dito nyo makikita. Itong site na ito. So, pindutin nyo lang yung link na yon, yung pinindot ko para makapunta kayo sa e-fill ID appointment. I-check nyo lang yung nasa baba, yung I agree. Siguraduhin nyo lang na kung may minor kayong kasama ay kailangan po kasama ang guardian or magulang. Punta na tayo sa verification. Ayun ulit. Lalagay nyo ulit ang transaction number ninyo. So, hindi ko na nga siya pwedeng ilagay dahil nakapag-appointment na ako, kaya explain ko na lang. Pagkatapos ninyo sa transaction number, pipili kayo ng date kung anong date ninyong gustong kunin ng iyong e-fill ID kasi may schedule po yan, no? Kapag punuan na siya, wala kayong makikitang available slot. Pero kapag merong available slot, pindutin nyo lang yung date, yung araw na mismo kung anong gusto nyong time, kung anong oras kayong pupunta, or anong date ang gusto nyo, kung saan kayo hindi busy. Pero pagkatapos yun ay
may ibibigay silang printed na appointment, printed paper para ibibigay nyo po sa PSA branch or mga PSA office para ma-determine nila kung ano yung purpose ng pagpunta nyo doon. So, i-search nyo lang guys no, kung saan malapit yung mga PSA branches or office para pag nakakuha nyo na yung paano kasi yan guys, PDF siya, tapos ipiprint nyo siya, short paper siya, and pag i-print nyo yun, punta lang kayo sa office nila, sa mga PSA office, and i-present nyo lang yung transaction number nyo, magdala kayo ng proof na kukuha kayo ng e-fill ID, kasi pag walang ganun, hindi po sila magpapa-release ng yung e-fill ID. So, ngayon naman sa mga nagtatanong ng mga national ID nila kung meron na, i-search nyo lang yung National ID Tracker. So, scroll lang kayo guys, tapos may kita nyo na yung pang tracker ng National ID. Click nyo lang. Ang purpose kasi nito is kung okay na yung ID talaga, yung mismong ID ng national ID ninyo. Kaya guys, importante yung tracking number kasi lahat po ng transaction na hinahanap ng national ID ay ilalagay nyo po mismo, no? Sa akin kasi guys, wala pa talaga yung mismong actual na ID. Kaya 2 years na guys ako naghihintay ng aking national ID, yung totoong ID, no? Pero mabuti guys, naglabas na yung government ng e-fill ID. So, yun lang guys. Search nyo lang dyan yung mismong national ID ninyo kung meron na. So, yun lang guys, yung tutorial ko. Basta, sundin nyo lang yung mga payo ko, no? Kung nawala man yung mga transaction ID ninyo, hindi ko na alam kung paano nyo mahanap yun. Pero siguro punta lang kayo sa mga PSA office para tanungin kung meron na ba yung e-fill ID nyo or yung national ID ninyo. Kasi may mga naabutan ako guys ng mga nagtatanong pa din dun sa mga office nila. Kasi yung iba, may mas matagal pa sa akin naghintay ng e-fill ID. Kasi yung iba nagtanong ako, wala pa daw hanggang ngayon, kaya ang swerte natin kung meron na tayong natanggap na text ng ng e-fill ID. So guys, kung may mga tanong man kayo sa akin, i-comment nyo lang sa baba kasi lagi ko talagang sinasagot yung mga tanong, no? Kasi as a tutorial vlogger or anything man, talagang ang sagot talaga ang importante. Kaya kung may iba bang kayong request na tutorial, i-comment nyo lang guys sa baba. Ayan, para matulungan ko din yung mga problema nyo. At huwag kayong magkakalimutang mag-subscribe at sana napanood nyo to hanggang dulo dahil napaka-importante po itong mga government IDs, no? Dahil itong e-fill ID, tanggap ko to lahat, no, sa mga transaction. Kasi sabi sa akin sa office, kapag walang nagtanggap nito ay paparusahan po. Kaya, yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel. So, subscribe na guys and comment down below. So, yun lang guys. Thank you.